kalahati na kami ng kain. Ang napansin namin, ang camera pala hindi naka-record. Yun ang nangyayari, pinapanood nyo, senior citizen. Oh boy. Tingnan mo, ang dami niya ng butong kain, oh. Oh boy. Ang ulam namin, itong tira nating nilagang baka. Ang sarap pa naman. Talaga naman, kanina pa kami kumakain, oh. Pagtingin namin, ay, hindi pa naka-record. Sorry. Hindi lang. Yan kami sila rice pa rin tayo. Kuha ka na. May kalamansi at saka sili. Yan, kunin mo yan. No, ito lang. Alam kong ayaw mo ng laman. Ay, Buto-buto yun eh. Ayan. nasan buto-buto ito? Ayan yung malaki. Ito? Mm-mm. Ay, talagang pawag buto. Buto pala talaga ga. Ha? Walang laman? Wala. Ha? Ito oh. No, ito ang dae oh. No, oh, ayan oh. Lahat na kami guys. Sige nga, kauntin lang kanin oh. Ay, What's ay, ay. going on? Ga? Sobrang excited kumain. Hindi na hindi pala hindi ko yata napindot. Lang. Ito yung tira guys ng last time. Ngayon ubos na. Gusto mo na yung gulay oh. Kinain ko na itong repolyo. Tsaka carrots. Ayun na, busog na kami. Kaya na pa makain. Gusto nila yan para mahaba ang kwentuhan. Puro buto talaga oh. Ngat-ngatin mo. Ayun. Gilid. Ayun pa may laman pa ah. Ayoko na. Buto. Oh yeah, may laman ako siya. Tapos na rin ako. Pero hindi pa ako tapos kumain. Kain ka po. Parang gusto kong kumain ng ngayon ko lang naisip. Yeah. Yung banana cue dun sa kanto. May banana cue sa kanto eh. Sa labas ng gate. Init? Parang hindi ko nakaubos yung kanin ko. Ako friends, ito pa kanin ko oh. Wala pang kalahati na kain ko. Ako, busog na ako. Meron pa rin natira. Sa half a cup na hilaw. Half a cup pero hilaw. Ay, hindi. Akala ko buto. Laman talaga. Ayoko na. Ayoko na ga. Tapos na ako eh. Busog na ako ga. May natira po. Busog na Ayoko na ako. ga. Ayoko na ga. Ito nakakanin ko. Ang kakanin ko naman ay ang Dinuguan. yung mga may gusto ha. Yung ayaw. Sorry. Yung hindi kumakain ito. Galing kay Miss M. Guys, bakit yung iba sa inyo dyan na nanonood, parang hindi kayo makapaniwala, nakakapagtataka, sabi na maraming binibigay si Miss Malabon at saka lagi. Hindi naman nakakapagtataka yun kasi kung able ka, baga mayroon kang funds. Ang sarap sigurong gawin yung ganon. Kahit kami siguro. Ang sarap sigurong gawin yan. Kami naggumaganon kami, pero hindi kagaya ng kadami ng sa kanya. Kasi hindi naman namin afford yung ganong kadami. You know? Nagkakanya kami, like,
sa pamangkin, minsan ano ako, sige pang grab food or whatever. Mga pamangkin, apo-apo. Pero, hindi lang ganun kadami sa kanya. It's a good feeling to share. At saka, yung binigyan namin, hindi naman yun humihikahos. Pero binibigyan. At Hindi naman yung kasalanan na magbigay ka sa hindi humihikahos. Ang bibigyan mo ba yung yun lang, you're not allowed to give sa ibang tao na hindi less fortunate? Hindi naman. Huwag nyo na stressin ang sarili nyo. Magpasalamat na lang tayo sa mga grasya na dumadating. At hindi rin nanghihingi. Hindi naman tayo nanghihingi. Hindi binibigyan. Ha? Hindi binibigyan, hindi naman nanghihingi rin. Oo, hindi yung binibigyan, hindi rin nanghihingi. Kaya, kumbaga, napakaliit yan na bagay compared sa mga ginagawa niyo sa ibang tao. You think na sobra-sobrang binibigyan niya? Yes, it is. Pero much more ang ginagawa niya sa ibang tao na natulungan niya at patuloy na tinutulungan. Sabi nga nila, dapat si Miss Malabo nang ribbon cutting dun sa kubo. Pagdating ng kubo, ang saya sana, no? Kaya lang knowing her as a very private person, no? She's not gonna do that. She's not gonna do that. Dahil kasi, private sila eh. Yung kung ano tulong nila, ayaw nilang ilathala. Kaya nga, Miss Malabon lang tawag natin dahil ayaw nilang ipaalam kung sino sila na. Kilala namin sila. By name. We talk to them. Video call. Lagi. Pero hindi na kailangan sabihin ang pangalan kasi ayaw nila. Saka may nagtatanong kung ano raw relationship namin. Pamangkin sa puso. Pamangkin namin yon. Sa puso. Sa puso at tito-tita nila kami. Sa puso. Puso. Hindi ko na naka-end friends, oh. Isama mo na lang dito. Mm. Hindi, ayaw mo na? Tapos ka na? Ha? No more. Tapos ka na. Thank you. Kasi nabubusog ka talaga eh, no? Hindi, tsaka yung bang halimbawa nyo, yung nakakagawa ng yung bang halimbawa nyo, yung security guard, ayan. Yung security guard sa akin nung pinupuntahan namin. Huwag mo na sabihin ko saan. Sa pinupuntahan namin na lagi kaming nagkikita tapos napakabait, magalang. Ayun, dinadala namin ng kasama na yun, pack na yun, meal pack. May kanin, may kutsara, may ulam. Tapos dun sa car wash, na alam naman namin din ang buhay, Mga bata lang mga yun. bata pa. Young adults. Na mga meron bang yung bang anong tawag dito? Yung ambition sa buhay, kahit na sa car wash lang nagtatrabaho, but they are proud. And we are also proud of them. And good people. Yes. Oh. Yon. Binibigyan namin yon. Sabihin nyo, may trabaho naman niya. Hindi lang naman sa mga less fortunate na people ang kailangan bigyan. Dahil kasi kung sasabihin nyo sa less fortunate people, ganun din, nagbibigay din kami sa labas na hindi na namin sinasabi. Nagbibigay kami. Yung mga less fortunate talaga. Huwag nyo nang i-stress na sarili nyo na parang ang laking-laking bagay na nagbigay sa may mga trabaho. Kagaya ng mga karpentero, mga construction worker. Yung mga gaano na ba kalaki ang kinikita ng mga yun? Pero oo, tama, may kinikita sila kaysa yung mga nanghihingi lang mga pulubi. Tama. Pero yung mga pulubi, kahit pa paano, kumikita din yan sa mga tulong ng mga dumadaan. Yes, mga ganyan-ganyan. So, okay lang yun, guys. Ibig sabihin, kapatid mo, paryente mo, oo, may mga trabaho, kung kita, hindi ka na pwedeng magbigay sa kanila dahil kasi may kita naman sila. Hindi tama yun. Kaya huwag nyo nang anuhin si Miss Malabo na nagiging negative na bakit siya bigay ng bigay? Bakit hindi bigay sa less fortunate? Hindi nyo po siya kilala. Yeah. Hindi nyo alam kung anong extent ng generosity tulong niya sa ibang tao. Mapamilya man niya o hindi. Diba? Hindi nyo alam yun. So, wag nyo na lang siyang sabihan bakit na sa inyo binibigay, mayaman naman kayo. Number 1, hindi kami mayaman. Number 2, pera niya yun eh. Nasa kanya yung kanino niya ibibigay.
Kaya intindihin nyo na lang. Ngayon, ang mga inggit, pikit. Hindi guys, speaking of inggit, may dalawang klaseng inggit. Ang inggit ay okay. Ang inggit ay okay. Kung gagamitin mo sa mabuti. Kabutihan. Kabutihan. Inggit ka, magpupursige ka. Gusto ko rin may ganyan ako. Oh. Magkaroon. Gusto ko magkaroon ng ganyan, oh. Magpupursige ako. Yun, magandang inggit yun. Pero yung inggit na pagka nakakita ng pumapanik na gano'n, pumapanik, umaakyat, hahawakan ka sa dalawang paa, hihilahin ka pa ba? Yun ang pinakapangit na ano. Hindi magandang ano yun. Pati ikaw, hindi ka Inggit. aangat. Dahil nabisi ka na lang sa paghila ng mga iba, pababa. Pati ikaw, hindi na aangat. Ganun lang yun. Kaya wag nyo na lang bigyang meaning. At salamat dun sa mga naka-appreciate. Sila sabi nila, sharing is caring. Tama yun. Tapos, yung, siyempre po, biro lang, sasabihin nila, sana all, o, Miss Malabon, padala ko yung, yung address. Siyempre, mga biro, yun yung, pero mga magandang biro. Kumbaga, they appreciate the fact na ganun ang tao, magbigay. So, intindihin nyo na lang, wag na kayong negative. Although, to each his own, opinion nyo yun. Pero, pinapaliwanag lang namin sa inyo na hindi masama yun, yung magtulong ka sa ibang tao or magbigay ka ng blessings. At saka, parang in a way, dinidefend. Kasi knowing Miss Malabon, alam namin kung ano ang extent ng pagtulong niya. So, in a way, dinidefend namin na kasi kami nakakakilala sa kanila. Yung mga nagko-comment ng negative, hindi nyo siya kilala. Sasabihin nyo, baka hindi niya binibigay na lang sa sa less fortunate, basta inyo pa. Ay, guys, isa lang kami sa isang dot lang kami sa kabuuan ng mga taong nabiyayaan niya. Pero I understand na parang nakakapagtataka na, ba't ang dami? Ba't lagi? Pero if you know her, hindi ka magtataka. Pero I understand, sa mga taong nagtataka, I understand. So yun lang guys, huwag na nating pahabain. Tsaka sino ba may gustong madagdagan ng timbang Sabi nga, doble yung exercise nyo ha. Dahil sa dami ng kinakain nyo. Kinukunti-kunti nga lang namin yan guys. At saka pag may tao dito sa bahay, nagsishare kami. Kayo ba gusto nyo dumoble timbang nyo? O sige. Kung pwede nga lang mag-share kami dyan sa inyo, oh. Sa panonood nyo, nandun kayo sa TV nyo, nanonood. Kung pwede nga lang di ba? Yeah. This year. Pero lang ang isipin nyo guys. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, at nakaraos na naman ng ang biyayang ipinagkaloob sa atin na pagsaluhan na naman natin. Yeah. Napagsaluhan natin itong biyaya ng Panginoon Diyos sa atin. Amen. Itong pagkain, kukuha ka pa ng yan, Lang. paper plate. Hindi na, dyan na lang. Sa plato? Yeah. Gusto mo pang paper plate? Hindi. Kaya lang napatungan na ng Kumuha ka na. Kahit platito. Kalkalito pa yung paper plate. Nasaan yung paper plate? Platito na lang. Ay, nako, ang sarap. Ang sarap mabuhay sa mundo. Masarap mabuhay sa mundo. Kung ka, hindi ka... Isa. Ha? Ba't isa? Hati na Kasi ano lang ako eh. Ako. Sundot-sundot ka lang. Sundot-sundot lang ako. Kasi dahil kasi alam niyo na masarap mabuhay sa mundo kung meron kang kung yung positive ang vibes mo, positive thinking ka. Kasi maraming hindi maganda sa mundo, lalo na ngayong panahon. Ayan na guys, yung mga Kain na kayo, kumuha na kayo. Operahin namin ngayon yung contis. Yung almond cake. Ito, choco tort. Choco tort? Tort. Okay. Choco tort almond cake. Ay, para may crunch siya, para rin siyang sansribal. Para sa sribal? Oo.
Ay, hindi malambot na cake ha. Yan, naririnig mo? Mm. Oh? Mm. Hmm? Parang nilalagari. Ganon ang pagkatao nun si Miss Malabon. Silang mga mag-aanak. Oo. Mula lolo, Kaya nabibless naman sila. lolo, tatay, nanay, kapatid. Silang Pamangkin, lahat. lahat sila. Silang lahat. Pamangkin. Kaya sila nabibless din ka. Pamilya nila. Kaya lang sila nabibless. Kaya nga. Sabi ko nga kay Miss Malabon, sana nakilala kita nung estudyante pa ako. Kung sa bagay, salamat sa Diyos, swerte ako, pinag-aaral nga ako ng tiyahin ko. Ay, Ito. sa akin konti lang eh. Ano lang yung inggit sa'yo, ayan oh. Tikit. Tapos na. Yun yata. Ayaw nga oh. Tigas nga oh. Ano yan eh, parang sans rival. Parang sansribal. Teka, saan mo dadalhin? Diyan lang. Saan mo dadalhin na gusto pa niya? Kala ko dadalhin na kagad sa ref eh. Hindi, ito lang sa akin. Wait lang. Very good. Hmm! Why? Why? Okay, I'll get you. Wait. Lakas yung boses niya. Isang taon na si Sky, guys. Mm. Ang bigat-bigat na. Mm. Yan, good. gusto ko ba? Mapait-pait yun ang gusto ko. Kailan talaga hawakan? Okay na po. Kain tayo. Hmm? Sarap. Hi, Meng! Meng! At saka also Rolly and Meng. Another Meng. See you soon. See you next week, Rolly and Meng. And hi, Jeva. Enjoy kayo sa Japan. Tiger Lily. Tiger Lily. Tess Abaloyan. Jing Solis. Laura from Spain. Mayan Bry. Mylene and Brian. Brian and Darlene. Sarap. Parang sa Sribal. No? Yun ang tawag nila tort. Pero it's sans rival. Na chocolate. Hmm? No? Ha? Mm. Bakit? Lahat naman sa akin masarap eh, no? Pero actually, ikaw pag ayaw mo talaga. Bakit? Pag ayoko talaga, ayoko. Ako, ano pa ako eh, pag sinampol ayaw ko, na ano pa, ano tawag to? Pagtsatsagaan ko pa. Pero ikaw pag ayaw mo talaga, no? Kaya pag gusto niya naman talaga. Kasi ako totoong tao, hindi ako balat kayo. True. Si Lilia at si Chris sa Japan pa. Tagal nila pala. 3 weeks yata sila. Sarap buhay sila. I-add ko yung mga pictures nila dito guys na pinadala. Ba? Hmm? Gamay pa. Ay. Pagbigyan nyo na ako. Hindi ka naman diabetic, you're fine. Tsaka matanda na ako, pagbigyan nyo na ako. Oo. Hanggat nalalasahan ko pa yung kinakain ko. Correct. 8 yata sila guys, or siyam na magkasama. Mga kaibigan ni Chris. From different countries. Through internet. Through internet, through music na na-meet niya. Wow! Pero they've been friends laki for a naman. while. Balik ko? Hindi na. Okay. Thank you. Si Lilia lang, ang girlfriend ni Chris, siya lang ang babae. 3. Ang Airbnb nila daw guys, 3 floors. 3 floors. Ano sila, 14 ka bedroom doon sa 3 floors na yun. Pero 8 Ilan sila? yata or 9? 8. Parang 9, pang 9 siguro si Lilia.
Ay, swerte, iba-iba silang lahi. Oo. Iba-ibang country. Tawag dito, they met through music, they met online, pero matagal na sila magkakaibigan. Tapos nag-meet sila sa Japan. They met up in Japan. Grabe yung mga kabataan ngayon guys, no? Maano na sila sa mga travel. I think this is a different group than the group na minimit niya sa Sweden. Oo, iba yun. Iba to. Nag-meet din sila sa London. Nag-meet sila sa ibang part pa ng Europe. Ibang group din yun. New York. Nag-ganon sila. US, Europe. Kung New York. every year kung iba-ibang lugar sila pumupunta. Pero ito, ibang group yata ito. Ito first time lang nata nilang mag-meet. Di ba? I think. Yeah. I think. Kaya nagkakahiyaan pa daw nung una kay Lilian. Nahiya sila siyempre babae. Sa internet sa music. Pero nung bandang huli, sabi nila, oh, they are so respectful, ma'am. At saka, mababait sila. They are so respectful kay Lilia. At saka, natuwa sila kay Lilia. Kasi si Lilia, she's in sales. Malalaking kliyente ang ano nila. Kasi, yung Vivienne Westwood, na Beverly Hills. Sa England, ang ano niyan, ang Maine. Ano siya, matagal na siya nagtatrabaho doon. Pinapadala siya sa Paris, pinapadala siya sa New York because of work. So, marunong siya makisama sa tao, si Lilia. Kaya, ay, mayroon akong hangnail. Kaya, marunong siya makisama sa mga tao. Kaya, yung mga friends na yun ni Chris, they feel comfortable kay Lilia, hindi sila naasiwa. Nung una, siyempre, naasiwa sila. Babae, lahat sila lalaki. Kaya lang, Lilia had to go. Hindi ba yung, ay, bakit sumama pa siya? Her family is from Japan. Tagaroon talaga. Pinanganak siya sa Amerika, pero her family is in Japan. She speaks fluent Japanese. She writes in Japanese. So, napakalaking bagay sa kanila. Nakasama niya siya. Alam niya yung mga lugar sa Tokyo, alam niya yung mga kainan, kasi she's from Tokyo. Ando ng mga lolo't lola niya. Ando ng lolo't lola niya. Tapos ngayon nag-vibes na sila, masaya sila. Isama ko mga picture dito guys, ha? Sa huli ng video, ha? Sarap. Ako Pero nasarapan ano din. ka, Tama na. Oo, tama na. Tama na, ha? Next time na ulit. Baka bigyan pa ako, ha? Hindi na. Hindi na, tama na. Everything in moderation, sabi ni Miss Malabon. Huwag magpasobra. Ako, sinasabi ko rin yun, di ba? Sarap po. Ang sarap kasi maraming almonds, ano? Almonds, oh. Si JR naman, every time na tatawag, either siya tatawag or akong tatawag. What you doing? Oh, I just came home. I went to IKEA. Lagi na sa IKEA. Sabi ko, homeboy ka na talaga, Jay. You know, binubuo niya ang apartment niya. Sabi na, talagang I'm like your dad. I'm like you, dad. Sabi niya. Tapos tuwang-tuwa pa siya, pinakita pa niya. Look, ma, mayroon akong, ano yun? Drill. May drill siyang maliit. Meron siyang mga different thing na ilalagay mo sa drill. Bit. Mga drill bit. May martilyo siya. Sabi niya, oh, Dad, mas nauna pa ako nagkaroon ng martilyo kaysa kay Chris. Si Chris walang martilyo. Proud na proud siya na may martilyo siya. Kasi marami siyang natutunan kay daddy niya. Si Angel, maagang nag-move out. Nag-move out si Angel, so magto-27 na si Angel, 7 years ago. I think he was only 20. I think he was only 20 or 21 nung nag-move out siya. Thank you, Lord. Thank you lang ga. Thank you, Lord. Nung nag-move out siya. Kaya si JR, nung wala na si Chris, lahat ng gagawin niya, mag-a-assist siya sa daddy niya, natututo siya habang nag-a-assist. Change oil. Nung una, bored na bored daw siya. Sabi niya, bored na bored ako nung una. Ay, sabi niya, bored na bored ako. Pero ngayon, ano sinasabi? Sabi niya, ngayon, ini-enjoy ko itong mga ganito, natuto ko kay daddy. Siya lang ang nagkabit ng
yung TV niya dun Lahat, sa bahay, siya sa na. bahay, siya na nagkabit dun sa, yung sa kwarto niya, siya na Walang nag-asikaso, siya nang nagbuo ng ano niya, yung entertainment center. Kaya bumili nga ng drill eh. Oo, natuto na siya. Salamat sa Diyos. Pero nung daw una, pagka yung Jay, come on, assist me. Sumusunod pero daw, talagang bored na bored siya. Kwento niya yan ngayon na. Ngayon na lang kinukwento. Buryong-buryo daw siya, bored na bored siya. Tapos sabi niya, nakakarindi daw na pakinggan dati yung daddy niya na sinasabi lagi. Hindi niyo ako maiintindihan ngayon, pero pag balang araw pag may anak na kayo, maintindihan niyo ako, doon niyo pa lang ako maintindihan. Sabi niya, wala pa nga akong anak eh. Pero ngayon na mag-isa na lang, ako naiintindihan ko sinasabi ni daddy. Intindi ko siya. Intindi ko. Tapos si Angel, ganun din noon. Sinasabi din, dati ganito, ganyan, nakakairita. Hindi sila nahiya sa amin magsabi ng ganyan. Nakakairita pag sinabing, pag lagi nyo kaming tinitext, nasaan na kayo, uwi na kayo, ganito, ganyan. Laging nag-check, laging ganito. Pero ngayon, naiintindihan ko yun, ma'am, naiintindihan ko yun. Excuse me. Pag si AJ ang nag-drive or si Lilian nagda-drive, hindi ako mapakali hanggang hindi sila makauwi. Hindi na siya mapakali, nag-aalala siya ng mga aksidente, Sarap. mga ganyan-ganyan. Kumbaga yung safety nila iniisip niya. Sabi ko, naintindihan na. Sabi niya, yun din ang sinabi ng Angel na wala pa akong anak, pero naintindihan ko na dahil kay Lilia at saka kay JR. Yung mga sinasabi ko. Ang mga anak natin, hindi perfecto. Yeah. Hindi sila perfecto. Kagaya natin, hindi tayo perfecto. Pero napakalaking bagay na nag-open up sila sa amin. Nobody's perfect. Sabi nga ni Jerry isang araw, Ma'am, aren't you glad that I enjoy talking to you guys? Some of my friends, they don't like talking to their parents. And they have they don't have a good relationship with their parents. May mga ganun, di ba? Yeah. Kaya blessing yan, guys. Pero yung transition from childhood to adulthood ng mga anak niyo, hirap, no? Yung hirap na iintindihin nyo rin. Iintindihin nyo. At saka, kasi dati nung unang panahon, pag parent ka, kung anong sinabi mo, tama man yun mali, ikaw ang susundin. Kasi parent ka. Di ba, yun na lagi nating naririnig. Makinig ka. Ako, ganito, parang sila lang lagi ang tama. Lalo na dito. Lalo na sa Pilipinas. Doon hindi pa eh. Doon hindi pa, pero ganun pa man yung mga Pero Pilipino dito, doon, 'di ba? Kasi ganun ang generation natin. Na pag parent, it doesn't matter kung mali sila, ayaw nila makinig sa anak. Ayaw nila makinig sa anak para bang, ay nanay ako. Ako sundin mo para kahit mali, 'di ba? O kahit hindi tama yung sinasabi, kahit kasi ikaw ang nanay, ikaw ang tatay, ikaw ang susundin. Pero sa mga kabataan ngayon, hindi mo yan Machabi. Hindi mo, Masabi daw ng nanay, masabi. Yung mga bata pa, machabi. Pero isipin nyo, pero ako kasi parang nandun ako sa, dinaanan ko yon, but at the same time, nung kabataan ko, laging iniisip na, yung bang, pag mali, parang hindi ako mapakali. Oo nga, nanay siya, tatay siya, pero mali yung sinasabi, hindi ako mapakali. Sumasagot ako. Kaya lagi ako dati na in trouble dahil kasi, nag-reason out ako. Kaya nung nagkaroon ako ng anak, nakikinig ako sa mga anak ko. At saka yung generation nila, malayo na sa generation ko. Para bang, you have to listen. Hindi laging ikaw ang tama as a parent. Hindi lagi. Siyempre. Most of the time, tama ka. Kasi you're older, you know better, you have more experience, you have experienced life. But, try to listen. Di ba? You listen and then meron silang reason. Saka intindihin mo rin siyempre yung mga anak mo. Kaya ngayon, nandito kami sa Pilipinas, nakampante kami na they will be okay. That they will live a good life. Walang droga, walang Umiinom sila. Si Chris hindi na umiinom. Yung barkada na, alam nyo na, yung parang mga gang-gang. Oo, tapos wala na sila dyan. Wala silang ano dyan. Wala kaming worried sa mga ganyan sa gang-gang. Dahil kasi,
Kumbaga, lumagpas na sila sa mga ganyang age na ano. At saka napakababait din ng mga bata. At saka yung mga partner nila, mababait na tao. Kumbaga ngayon, responsible na sila talaga. Mm-mm. Si JR, ano? Mm. Which is, thank you Lord. Salamat po, Panginoon. Kasi, isa yan sa worry namin di ba? Na malayo kami. Hindi lang basta-basta na, oh, drive ka, tapos pupuntahan mo, check mo. Hindi. Hindi ka basta-basta makapunta doon. Sasakay ka pa aeroplano. Yung ganun ba ang layo? Hindi ba yan nandyan lang sa Maynila? Oo, malayo, pero pwedeng i-drive. Pero isang bagay rin siguro, no? Kung hindi naging, hindi sa Como anak namin, ha? Kung hindi naging ganyan sila na bait, may respect, may God-fearing, may respeto sa iba, at saka, hindi siguro din tayo makakauwi, Kung nakita natin na medyo barkada sa mga Kung wala, ganggang, yung ganon. hindi rin siguro, kung hindi sila Baka hindi tayo nakauwi. Hindi sila Siyempre, hindi natin may iwanan yun, di ba? Kaya talagang everything worked out with God's help. God put things together for good. Pero hindi maiwasan, nung pag-alis natin doon, meron tayong mga fears. Meron Siyempre, tayong hindi mga mawawala concerns. yun. Hindi mawawala yun. Pero, it's been a year. It's been a year now. A week. In a week, it will be a year. At every day, lalo kaming, oh, they'll be fine. They are fine. They're okay. They're more than okay. Mula pinanganak sila, kasama natin, kapiling natin. Ikaw nga lang nangyari ba sa buhay natin mula nung mag-asawa tayo na hindi ako umuwi ng bahay, na No. hindi ako natulog sa Oh, sige na guys. Namatay na naman. Hindi ko na naman napansin. Halika na, magbabay ka na. Ayun, unang-unang sa Panginoon Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Amen. Sa biyayang aming tinatanggap, sa pagpapala, for guidance and protection. Ayun, we honor you. We love you. Amen. We praise you. Amen. Thank you, Lord. Amen. God first. Always. Ngayon, sa inyo naman, nasabi na namin lahat yung sasabihin namin, kaya wala na kaming masasabi kung hindi, we love you all! Bye-bye! I want you to stay. I want you to stay. I want you to stay.